Ito po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Problema sa trapiko, problema sa nakatengang container vans at puerto at nawawalang kita ng mga tracker. Yan po ang ilan sa mga isyong pag-uusapan namin na ating pong panauhin ngayon dito sa studio. Let's welcome back to the program former DOTC Undersecretary, former LTO and LTFRB Chief, and current Confederation of Truckers Association of the Philippines Director, Engineer Alberto Swansing. Yes, sir. Good morning po. Good morning. Welcome back, sir. Welcome back. Nice to see you again. Ha? Been a long time. Yes. So, let's get it straight. Ano ba ang talagang state ng ating ngayon? Ng ating tracking at anong kalagayan ng mga trackers natin? Well, as far as tracking is concerned, because of what's happening, there is delay na sa pag-move ng kargamento. No? Not only yung peer-oriented, but yung others, like for example, yung sa factories, galing sa probinsya, yung mga ganyan. Because of the situation occurring in Metro Manila. Nawalan ba kayo, nabawasan ba sila ng kita? As far as kita is concerned, hindi masyadong nabawasan. Kasi ang nag-react yung mga trackers because humaba yung engagement, meaning yung, ano ba, ikaw may-ari ng kargamento, when pag sinabi mo sa akin, i-deliver yung kargamento, I can do it in one day. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na. No? So, I will charge you more because the period of engagement is longer. So, parang mas tinatamaan ngayon dito. May-ari ng kargamento. May-ari ng kargamento. Yeah, may-ari ng kargamento. So, and it affects also of course, iikot yung may-ari ng kargamento, iikot yun, charge niya yun sa consumer. Itong sinasabi na parang rift ninyo ni Vice Mayor Isko Moreno dahil mukhang parang sinasabihan kayo hindi naman totoo pinagsasasabi nyo. Ano bang issue dyan? Well, actually, Kuya Daniel, hindi ako politiko, no? So, ang akin, differences ng opinion yan eh. Sa kanyang palagay, mali yung opinion ko, no? So, let it be that way. Pero ang sinasabi natin at we maintain, pag-uusapan natin ang pantalan, ang sinasabi kasi ng iba, ang cause ng road congestion sa Metro Manila is the port. Ang sabi ko naman hindi. Ang cause ng port congestion is the road congestion. It's the other way around. No? Halimbawa, itong lamesang ito, darating yung barko, magdidiskarga yan, dapat mabilis mo rin na ilalabas, no? Naiaalis. So, ang unang mong gagawin, siyempre, yung sistema mo sa loob, ayusin mo, clearing, like for example, customs, dapat mabilis. No? Kung walang problema, naiaalis mo na. So, dapat pag inalis mo yon anytime yun eh. So, libre dapat yung dinadaan ng kalsada. Para makarating yun doon sa factory. So, sinasabi nyo ngayon, the reason bakit hindi nakakaalis kagad yung dapat na umalis, dahil may truck ban. Yeah, nauna ngayon tungkol sa truck ban. Ano? Ang MMDA nag-impose ng truck ban, ang City of Manila nag-impose ng kanilang version ng truck ban. At doon nag-umpisa yung na-exaggerate yung problema. Kasi dati na may problema sa pantalan, ano? Yung pinagtatama-tama mo yung pag-deliver tapos pag-withdraw. Mas lalong na-exacerbate nung nag-impose ng daytime truck ban. Pero bakit ho ba maraming naiimbak pa din doon ng mga empty containers? Ito namang empty containers, dito kasi, Kuya Daniel, sa atin, import-oriented tayo eh. So, for every 4 containers that goes into the port loaded with cargos, consumer items, raw materials, isang container lang kaagad ang nakakalabas ng Pilipinas. In terms of export naman yun. The 3 other containers remains here for around 150 days. No? Looking for clients na nakakargahan para ilabas. Ilabas. Kung hindi na mo may lalabas, then the shipping lines who owns these containers, nire-reposition nila sa ibang ports yan. Nasa yard lang, kumbaga. Nasa yard yan. Yung iba nandito sa loob ng pier, waiting to be repositioned
papalabas ng Pilipinas. Pero hindi ho ba dapat immediately, kung sino man may-ari ng mga containers, pagka walang dalhin mo sa yard mo? Yeah, dinadala sa yard. But unfortunately, napuno yung mga yards. Aha. Kaya na-imbak na dito mismo sa Kaya pati yung pier, nagulo na rin. Napuno yung yards. Kaya ang nangyari naman, nung napuno yung yards, yung mga trucks na nagwi-withdraw ng loaded containers, then later may empty yun, hindi ngayon malaman ng trucker kung saan niya i-deposit yung empty container kasi yung mga container yards ng shipping lines, puno. So, nakakarga yung container doon sa truck. Hindi siya ngayon makabalik dito sa loob ng pier para makakuha uli ng panibagong container na may laman para ma-deliver. Dahil hindi rin naman niya maiwan basta yun doon. Ay, oo, kasi yung container, it's not just a piece of steel, dahil meron pananagutan ng may-ari ng truck doon he's carrying a property of another person, yung shipping line. So, dapat yun, kung anong kondisyon nung kinuha niya yung container sa loob ng pier, dapat ganun din ang kondisyon pagbalik mo ron sa container yard. Walang butas, malinis, everything. So ngayon, ano pa ang pinaka-point of contention kung bakit parang hindi pa mapag-ugma-ugma yung halimbawa ginagawa ng city government, ginagawa ng MMDA, tapos yung gusto ng mga mismong nasa Truckers Association? Ito Kuya Daniel, in fairness naman sa City of Manila, kay President Mayor Erap, marami na siyang concession din binigay. Halos binalik na niya uli sa dati. But unfortunately, merong backlog na nangyari. So, nung inumpisahan yung daytime truck ban, nagkaroon ng backlog. Ngayon, nung nagluwag na nga ang City of Manila, nandiyan pa rin yung backlog. Kasi ang naasikaso Hindi lang... pa, yung pinaka-present na, current, yung mga nasa likod, hindi pa mabalikan kaagad. Yeah. At ang backlog na pinag-uusapan natin, Kuya Daniel, dalawa, yung backlog dito sa port ng Manila at yung backlog na nandun sa labas ng Pilipinas. Yung backlog doon sa labas ng Pilipinas, kasi nung nagsikip tayo rito, Na-hold yung yun mga doon. barko, hindi na pumupunta ng Pilipinas para ihatid yung kargamento. Pinag-uusapan natin doon mga 20,000 containers yan. Yung backlog. Yung backlog sa labas, Sa labas ng Pilipinas. Yung backlog dito sa Pilipinas, Siguro mga 10,000 yan. and how parang long pwedeng ma-recover at maging up to date tayo? Ayan, diyan ngayon papasok yung pinag-uusapan ng cabinet cluster, who is attending to the port congestion. Isang ang measure na ini-introduce is that yung mga cargo owners, who is accustomed to the tradition na ang trabaho, ang delivery is from afternoon of Monday until wee hours in the morning of Saturday. Kung po pwede, pati Saturday and Sunday and Monday morning, mapabilis. Kasi Tumitigil sila ba? Is that, Oo nga. is that also the That's it. reason bakit nung Friday, medyo nagsikip, yung tapos nung Saturday, lumuwag na naman, Yung- Sunday, Monday? Yung Friday, maggawi tayo ng konti doon sa sitwasyon last Friday. Yung nangyari nung Friday is accumulation. Tuesday pa lang, nararamdaman na namin na may puputok. Meaning, magkakaroon to ng diferensya. Because yung mga drivers namin have started complaining na it's taking them a longer time from the exit of NLEX papunta sa port, dahil mahaba daw yung pila, matagal yung so traffic and everything. So nag-accumulate yun. Hanggang nung Friday, hindi na kumilos, meaning, ba't hindi kumilos? So, titracein mo ngayon yun. Napuno yung NLEX ng sasakyan, light vehicles, pati trucks, kasi barado sa Balintawak. Paano barado? Dahil nagbara yung Balintawak. Dahil nagbara yung Balintawak, dahil nagbara yung A. Bonifacio Street. Dahil hindi nakakausad. Hindi basta doon. nakakausad. Nagbara yung A. Bonifacio Street kasi hindi rin makatuloy dito sa C3. Kaya hindi makatuloy sa C3 kasi hindi makatuloy doon sa Road 10.
At kahit bakit hindi makatuloy doon sa Road 10, Sa port na pinag-uusapan. tabi na ng pantalan yun, ng Oo. port. Dahil kasi, nahihirapan yung mga sasakyan, trucks, and other vehicles pagtawid doon sa Delpan. Kasi pagbaba mo ng Delpan Bridge, there is the construction going on. Aha. So, hindi na ayos na mabuti yung So, traffic hindi flow management. hindi naman nyo pinlano yun. Hindi naman nyo Hindi, sinadya yun. wala, Hindi. wala. Parang In hindi, fact, hindi stage yun. ha? Hindi station. In fact, napapagbintangan nga ako na pinalabas ko raw lahat ng trucks Oo, para gumanti sa gobyerno. Ano ba may gaganti sa gobyerno? Wala naman kaming away ng gobyerno. So, it's so happen na napuno. So, nabulunan. ang lundo ngayon dito, DPWH, Yeah, yung ginagawa ron sa... na hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa yun. Tapos, Well, di ba? Hindi pa tapos. Ginagawa na pero hindi pa tapos. So, that means, that scenario that happened last Friday, mauulit-ulit ngayong Friday. Unless good traffic management is undertaken. Meaning, dapat doon pa lang sa foot ng flyover, inaayos mo na yung traffic flow. Sinesegregate mo yung light vehicles sa heavy trucks. Para sa ganun, pagbaba ro sa baba, yung light vehicles nandito sa kaliwa, yung trucks nandito sa kanan. Kasi Naiiwasan na yung ginagawa. 4 lanes yung yung 4 lanes yung Delpan. Kaya lang pagdating doon sa baba, Bottleneck. along A Boniface Street, naging 1.5 lanes lang. May maliit yung kali tapos malaki ito. Yung gitna ginagawa kasi. Kasi nga po, kaya ko lang tinatanong, lalabas ngayon, the same volume na lumabas noong nakaraang Friday, possible na yun din ang lalabas ulit nitong Friday. Kasi hindi naman tayo pwede magbawas dahil may backlog nga tayo So, dapat baka madagdagan pa. Kuya Daniel, sa pier, araw-araw ang nagtatrabaho dyan around 5,500 trucks. Araw-araw yun. Actually, ang total number of trucks that is involved in port operation is numbering around 12,500. Yun lang. No? Nahahati yun kasi pag nag-deliver, siyempre, hahantayin pang bumalik yun. So, merong ibang grupo naman. No? So, basta araw-araw around 5,500 yan. Paano po? Bakit ba hindi po kayo nagbabiyahe ng Sabado, Linggo, Lunes? Yan naman. Okay. Ang may control as far as biyahe is concerned, hindi ho trucks. Ang may control as far as biyahe is concerned, hindi may-ari ng kargamento. Bakit po hindi sila nagpapabiyahe ng ganong kasi lumuwag nga nung Sabado, Linggo, Monday, tapos nung inaalam nga po natin, sinasabi nga nila, hindi kasi wala talagang hindi talaga yan bumabiyahe ng ganon. Yes. Bakit po hindi It's nila as I've said earlier, Tradition. it's the tradition that activities, delivery activities starts Monday afternoon up to around wee hours of the morning na Saturday. Pag Saturday, yung mga cargo owners, papahinga, ayaw nilang mag-overtime, yung meaning doon sa bodega, yung mga tao nila, siyempre mag-overtime. Lalo na pag Sunday. Tapos Monday morning, yung Monday morning blues. No? So, hindi kagad makaandar. So mag-uumpisang takbuhan ulit ng Martes. Lunes ng hapon. Itong kahapon. oo. Kahapon. Tapos tapos tuloy-tuloy dire-diretso yan. na. Hanggang hanggang umabot na Saturday, naman ng Friday ulit, sa Saturday ng umaga. ng madaling araw, ganyan. So we are expecting the same thing to happen again. We expect the same thing to happen again unless again, babalik tayo dun sa traffic Yung management. paano minamanage. Traffic management yan. Ano bang pinaka-major, aside from the fact na merong nagiging contributory factor po na itong ang ginagawa ng DPWH. Aside from that, how do you think mamamanage ng maayos itong traffic para dun sa ganitong klase ng situation? Alam mo, Kuya Daniel, Kasi ang dami ng kanya-kanyang kanya-kanyang kagat sa kariban na ito. we do not blame, let's say for example, kami, truckers, we do not blame yung ginawa ng Caloocan City, nung nag-single lane sila doon along C3. Kasi kung ako man si Mayor Malapitan, gagawin ko yun dahil kasi pag hinayaan ko yung trucks mag-free flow, gauntlet yung C3. Pagdating mo doon, bago ka dumating ng Rizal Avenue Extension, you have to turn right to a very makipot na kalsada, Maria Clara,
papunta ron sa 7th Avenue, papunta ulit sa Baltasar, palabas ulit ng C3. Bakit? Hindi kasi nakakatuloy yung trucks doon sa C3. Dahil kasi merong portion doon ng 5th Avenue actually C3 eh. Merong portion doon about half a kilometer long na 2 truck lang ang nagkakasya. Talo ang Department of Public Works doon, no? Nung magkaroon ng kasuhan. Kaya hindi napalapad yung kalye. Parang imbudo talaga yun. So, papalabas lang ng Maynila yun, portion na yun. Yung trucks iikot dito. Makipot na kalye yun. In fact, yung mga bahay doon sa kanto, nabago na. Dahil sa kababangga ng mga trucks pag maniobra. No? So, in other words, how do we resolve all of these things? Dapat yung craftsmanship ng traffic management team. Yung maagap Do sila. you also suggest na magkaroon na ng kasi, well, of course, with the existence na ng mga MMDA, pero sinasabi pa rin nila yung pagkakaroon ng traffic czar. Yung Would that traffic help? czar, pag tinatanong ako tungkol yan sa bagay na yan, dapat merong isang tao na who will drink, eat, sleep, traffic. Yun lang ang gagawin niya. But of course, yung taong yun should have the ear of the president. Kasi meron ka mga bagay na gagawin na magagawa mo lang yun with the intervention of the president. Na pwede right away i-implement mo kung ano yung nasa isip mo. Kasi kung meron ka mang marami namang mga kontra-kontra, hindi mo rin ma-implement. So ngayon, how are you going to rate yung klase ng natin? Papilian lang naman dito, bad, worse. Parang nandun na tayo yata sa peak ng trouble natin sa traffic eh. I hate answering that kind of question. Pero ang sa akin, I would just compare it to Gila's team. So parang hopeless puso na lang ang natitira. May banderang kapos. parang huling-huli na ng laban, Pero pwede pa namang gawa ng paraan, Pwede pa namang gawa ng paraan. Of course, mag-umpisa tayo palagi sa magandang traffic enforcement. Ano bang maganda matutulong ngayon itong 24-hour last mile route na sinasabi nila? Could you explain that to us? Okay. Before you answer that, sir, we'll pause for a break.